Now, let's go to the second topic. Ang topic po, ang title po is Hell's Best Kept Secret. Ako ho ay ayoko ho mag-take ng credit for something na hindi ko naman dapat i-take yung credit. Ito hong mensahe na to ay, this is from Ray Comfort. Okay? Mina-mention ko kanina, hindi ho ako nag-a-attempt na gumawa ng sarili kong version of this because I see that how Ray Comfort presented yung principle of biblical evangelism in this message, very efficient po. Purihin ang Panginoon sa pagtulong niya sa kanya. So, title, Hell's Best Kept Secret. Medyo intriguing po, no? Intriguing. Hell's Best Kept Secret. Pag-aaralan natin yung pinaka-tinatagong sikreto ng impyerno. Malalaman ho natin yan mamaya. At ito ang actually tanong sa atin. Kayo ba ay nagiging kasangkapan papalaba ng kalaban dahil sa kumaaring particular way of you sharing the gospel before? So, let me start itong pong talk na to with some mga literal na mga statistics na nangyari a few years back. Meron hong isang Christian denomination, isang malaking Christian denomination po, na pinagmalaki nila that there was a particular year that they had 294,000 decisions for Christ. Kung tatanungin niyo ako kung anong reaction ko doon, isang malaking wow. Pero yun, 294,000 decisions for Christ. But the problem is after a year, mula ho doon sa 294,000 na yun, only 14,000 were found in churches. So meron nung nawawala, unaccounted for na 280. Nasaan yung 280,000 na yon? Okay, 14,000 lang ang natagpuan sa maraming mga churches. Okay? Ang nangyari ho dito ay hindi ho nakakagulat. Ang totoo, yung nangyari, experience nila na to, is the experience of many Christians involved in evangelism. Okay? Hindi ko alam kung meron na kayo experience before, your church had like an evangelistic crusade. You invited, maring nag-rent kayo na isang place, tapos you invited people to attend yung isang event ninyo where you will be sharing the gospel. Tapos, towards the end of the message delivered by the preacher, merong invitation na ibinigay. Nung nagbigay na invitation, taas nyo yung kamay, step forward. Ang dami. Ang dami nag-raise ng hands, ang dami nag-step forward. Nangyari yun ng Friday ng gabi. Pagdating ng Sunday, kahit isa, wala sa mga churches ninyo. Or, you may have shared the gospel one-to-one with someone. Tapos para bang na-convince nyo naman sila. Okay? Sabi mo, okay, let's finish the deal. Just follow this prayer. Nag-follow din naman. Okay? Tapos sabi mo, okay, ngayon, ikaw, isang anak na ng Diyos. Yan, dineclare mo sa kanya. Sama ka sa akin sa Sunday, church. Sagot sa'yo, parang may gagawin ako ng araw na yun eh. Yun na ho yung last day na nakita niyo yung tao na yon. Meron ba kayong ganun mga eksperyensya? Ganon din ho ang eksperyensya ni Ray Comfort. Si Ray Comfort po, from New Zealand siya, nung sinurrender niya yung buhay niya sa Panginoon, nakakilala siya sa Panginoon na he became a Christian, he repented and trusted Christ for his salvation. Ang nangyari ho kay Ray Comfort, naging very passionate when it comes to evangelism. Like, how many new Christians have you known na after nilang maging Christian, that from the day na naging Christian sila, they started open-air preaching kaagad? Meron pa kayong mga kilalang ganyan? That was Ray Comfort. Nung naging Christian siya, right away he was preaching in the open air. Open air preaching is like, you'll be standing, nakita mo yung crowd ng mga tao, hindi nila alam kung anong gagawin mo, bigla ka nalang tumayo, and then you started preaching the gospel.
dami nakikinig sa inyo. Hindi ho madaling bagay yon. Naalala ko ho, nung I was struggling, na sa isip ko, you have to do it, you have to do it. Ang hirap ho. Okay? But Ray Comfort was doing it right away. Pero ito ho na-experience si Ray Comfort. Pagka nagpe-preach siya, parang dami nagre-respond sa gospel. Pero katulad ho ng mga sinabi natin experiences kanina, bakit walang pagbabago doon sa mga buhay ng mga tao na nagpapakita ng some sort of a response to the gospel, and not many of them end up in churches? Yun din ang experience ni Ray Comfort. Sabi niya katuloy, meron bang problema sa message that I deliver? Meron bang kulang? So what he did was he went back to the Bible. That is what we should be doing. Lagi, balik ka sa salita ng Diyos. He studied God's Word again. And then, adding to that, he examined yung mga messages, gospel presentations, ng mga giants of the faith in the past. Tinignan niya kung meron bang kakaiba dun sa mensahe nila sa message na dinideliver niya. He came across itong isang sinabi ni John Wesley. Sabi ni John Wesley, I preach 90% law and only 10% grace. Ano yung sabi? Wait. Ngayon ko lang nalaman si John Wesley pala, works salvation ang pinipreach. Bakit 90% law, only 10% grace? No, he was not a works-based salvation preacher. He was just emphasizing one truth dito sa statement ho niya to, na maintindihan ho natin kung anong sinasabi niya dito. I preach 90% law and only 10% grace. When you go to Psalm 19:7, kung saan sinabi, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Now, you could think of the law here as the totality of God's Word. Okay? Pero part of that is the commandments of God, right? So, think of the law here as talking about the commandments of God, the 10 commandments. So, ano sinasabi niya dito? Yung law ng Diyos, if you want a tool, a perfect tool, to help people go to the Savior, it's the law. Okay? For you to understand kung bakit merong ganitong sinasabi ang Bible, let me give you an illustration. Okay? For example, sinabi ko sa inyo, Hoy, meron akong good news sa iyo. I just paid the $25,000 fine on your behalf. Sinabi ko, diretsa ka agad niya. I just paid the $25,000 fine on your behalf. Sabi ko, good news, di ba? But actually, it will not come across as good news. Actually, it will come across as foolishness and offensive. Bakit foolishness? Bakit ka maglalabas ng $25,000? Di ba? Bakit? Ang laki-laking halaga nun. Offensive, sabi ko, I just paid the $25,000 fine on your behalf. I'm insinuating you did something wrong, right? Hindi mo naman alam kung anong ginawa mong masama. So I'm being offensive by that, na dinelivered ko kaagad yung good news that I paid the $25,000 fine on your behalf. But, if I do it this way, sabi ko, alam mo kanina, nagdadrive ka. Naorasan ka na ang bilis ng pagdadrive mo is 55 miles per hour, doon sa kalsada na actually ni-reserve yung kalsada na yon sa mga umaattend sa Blind Children's Convention. Puro bulag yung tumatawid doon. 55 miles per hour, yung bilis ng pagdadrive mo, there were 10 clear warning signs na ang maximum speed limit 50 miles per hour lang. Nag 55 miles per hour ka, alam mo ba, haharangin ka na dapat ng mga pulis para singilin ka ng $25,000 na fine? Nang I stepped in, sabi ko dun sa pulis, Sir, eto po ang $25,000, ako na ho magbabayad para sa fine niya. Tanong, will it still be foolishness and offensive? No. Bakit to hindi na? Kasi dun sa una, I gave you the good news right away without explaining what the bad news is, right? But dito ho sa time na, ito naman sa sitwasyon na to, I took time to explain kung bakit kailangan kong ibigay yung $25,000 para sa'yo.
I showed you kung anong offense mo at ano ang kahihinatnan nun, pero I stepped in. Ako na lang ang nag-take ng dapat na parusa mo. In the same way, if you come to someone desiring to share the gospel to that person, tapos sabi mo, alam mo, may message ako sa'yo. Jesus Christ died on the cross for your sins. Yun kaagad ang dineliver mo. Jesus Christ died on the cross for your sins. Kala nyo good news ang dating sa kanila? Actually, hindi. It will come across as foolishness and offensive. Foolishness? Bakit? Bakit kailangan mamatay ni Christ? Anong dahilan? Offensive. Sabi, Jesus Christ died on the cross for your sins. What sins have I committed? Hindi ko alam. So, nagiging offensive kayo sa mga tao. And alam nyo, yung pagiging foolish ng gospel, kung gano'n ang ginawa natin, that's biblical. 1 Corinthians 1:18 says, the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Yung cross, sa mga unsaved, hindi nila maintindihan yun. It's foolishness sa kanila. You have to explain to them first bakit kailangan nyo sacrifice sa cross. Kaya napaka-importante that we use the law, the 10 Commandments. Okay? Dahil sabi ng James 2:9, we are convinced of the law as a transgressor. Mako-convince tayo na tayo ay makasalanan using the law. Meron ho isang case sa US several years back na sa isang state ay merong isang government employee na nag-hire ng isang prostitute. Okay? Merong batas dun sa state na yon na ang sinasabi, pagka nag-commit ng moral turpitude or immorality, ang isang empleyado, the company or the employer has the right to fire yung empleyado na yon. So, ito ngayon ang pinagdebatihan sa court. Ang pinagdebatihan sa court is hiring a prostitute constitute moral turpitude. Yung pag nag-hire ka ba ng prostitute, immorality ba yon? Yun ang question sa court. Alam nyo kung sino ang sumagot? Yung Supreme Court ng state. Alam mo sabi ng state? Yes, it is moral turpitude. How do we know? We checked it sa 10 Commandments. And it has been proven all throughout history, sabi nung nasa Supreme Court ng state dun sa US, that the 10 Commandments has not failed in showing what is immorality and what is not. So, napaka-importante po ng 10 Commandments in showing a person that you are a transgressor. At pag nga ipakita nyo na ho yung pagiging transgressor ng isang tao using the 10 Commandments, now when you present the gospel, it becomes the power of God unto salvation. Okay? Alam nyo ho, ang 10 Commandments actually, meron ho 4 functions yan eh. May 4 functions at yung first 2 functions makikita ho natin sa Romans 3:19. Sabi ho ng Romans 3:19, now we know that whatsoever things the law says, it says to them who are under the law that, here's the first function, every mouth may be stopped. The first function of the law is to stop the mouth of people. Maaari ang tinatanong ngayon, ano ba lumalabas sa bibig ng tao na kailangan patigilin? Sabi ho ng I think it's Proverbs that said, every man will declare his own righteousness. Lahat ng tao magsasabi, mabait sila. Ngayon, kung mabait naman, ano problema? Ano kakatakot ko pag namatay ako, mabait naman pala ako. So, kailangan mapatigil ho yung bibig ng tao sa pagsasabing mabuti silang tao para malaman nila may problema sila. Alam niyo ho, I see this again and again when I'm sharing the gospel using the 10 Commandments. There was a time when I was starting
20 years ago, in sharing the gospel, pinapractice ko pa lang ho to. But I started already a small evangelism team namin. Ang ginagawa ho namin, nagpupunta kami sa iba-ibang lugar and we just declare the gospel sa streets, doing one-to-one, giving gospel tracts, doing open-air preaching. Gusto ko hong magpagawa ng stamp para sa mga tracts namin, tatatakan namin. So, ang ginawa ko, nagpagawa ko doon sa isang lalaki doon sa lugar namin sa Bulacan, gumagawa ng stamp. Ang pagbabasihan niya ng aking info ay yung calling card ko. Yung calling card ko may Bible verse eh. Yung nakita nung gumagawa ng stamp. Sabi niya, "Sir, ano ba tong grupo ninyo?" Kasi nakita niya yung Bible verse. Ayun, "Sir, kami yung isang grupo na pumupunta sa iba-ibang lugar. Sinishare namin sa mga tao kung anong ginawa ng Diyos para sa kanila." I realized that God has just opened a witnessing opportunity for me. So I said, "Sir, gusto niyo bang marinig kung ano yung sinishare namin?" "Sige po." Okay. "Sir, simulan ko sa ganitong tanong." Sabi ko, "Sa tingin niyo ho ba, mabuti kayong tao?" Yun ho ang sinimulan kong itanong sa tingin niyo ho ba mabuti kayong tao? Now imagine niyo ho ngayon yung cubicle nitong gumagawa ng stamp. Maliit lang ho yung cubicle niya. Pero meron siyang maraming mga pictures ng iba-ibang mga santo. Tapos ang dami niyang mga graven images dun sa maliit na cubicle niya. Kaya sa tingin niyo, ano sagot niya nung tinanong ko? Sa tingin niyo ba mabuti kayong tao? Ano kaya sagot niya? Isang mabilis na oo. Tapos sabi ko, "Sir, pwede ko bang i-test kung totoo?" "Sige." Confident. Okay? Sabi ko, "Sir, kaya nyo bang sabihin na sa buong buhay ninyo, hindi nyo pa nagawang magsinungaling?" Napakamot ho siya ng ulo. Sa kanya sinabi, "Oo nga, ano?" Ano hong nangyari doon? Nung una, lumalabas sa bibig, "I'm a good person." Nung ginamit ko yung isa sa 10 Commandments, tumigil. Okay? The second function of the law is this, "And all the world may become guilty before God." Second function of the law, ipakita sa tao, guilty ka. May guilt ka against God. Okay? Kasi ito ho yun eh. If a person does not know na meron siyang guilt against God, hindi ho yan maghahanap ng tulong. Di ba? Kilala ho ba kaya hanap ng isang lawyer ninyo na magre-represent kayo? Pag may nagsabi sa inyo, alam mo, baka guilty ka dito. Okay? So, yun din ang ginagawa ng 10 Commandments. Make us guilty dahil merong effect ito sa pag-iisip ng tao in terms of how he's dealing with God. Okay? So that's the second function of the law, to make people guilty before God. What's the third function of the law? I'll just give you some verses here. Sabi doon, sin is transgression of the law. Sin, ano daw ang sin? Paglabag sa mga batas ng Diyos. Sabi pa ng isang sinabi ni Paul sa Romans, "I had not known sin but by the law." So, ang third function of the law is this, to give us a knowledge of our sin. Ipakita sa inyo kung anong kasalanan na nagawa ninyo. Sa korte ho ba, kailan ka lang mapaparusahan? Pag naipakita sa iyo kung anong kasalanan kung anong batas ang nilabag mo, right? Ganon din ho sa mga kasalanan natin laban sa Diyos. Kailangang maipakita kung anong specific na kasalanan natin laban sa Diyos. Okay, there's this popular way of sharing the gospel. Alam niyo yung Romans Road, right? Alam niyo, very scriptural siya. Okay, merong isang part na ganito ang treatment eh. For all have sinned and fall short of the glory of God. Totoo yun. That is so true. Lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. But do you know what the effect is pag sinabi mo yun sa tao? Alam mo, lahat tayo nagkasala. Sabihin ng tao, so anong problema? Lahat naman pala tayo. Right? Lahat naman pala tayo. So, imbes na matakot sila, parang nagiging comfort pa sa kanila yon. Lahat ng kabarkada ko nandun. I was just watching this video. Sabi nung isa daw, mas gusto daw niya isang philosopher na atheist. Sabi daw niya, nung malapit siya mamatay,
mas mas gusto niya yung hell because people there are more interesting. Hindi niya alam kung ano sinasabi niya. Revelation 21:8. Mga murderers, mga slanderers. Yun yung interesting ng mga pakakasama mo doon. Okay? So, with the law, pinakita mo kung ano eksaktong ginawang kasalanan ng tao. Nakita niyo ho ba? Okay. Now, the fourth function of the law, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Yun yung third function, ano? Isa sa verse na ginagamit, a knowledge of sin. Now, fourth function of the law is this. Galatians 3:24. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us to Christ that we might be justified by faith. Ang law daw, fourth function of the law, parang teacher. Maraming teachers dito. Parang teacher daw siya, tutor, that shows us, you have to run to Christ for justification. So, ang sinasabi, yung law merong part para itaboy yung mga tao, okay, kay Kristo para mag-ask ng justification that only He can give. So those are the four functions of the law. To stop the mouth of people, to show that we're guilty before God, to give us a knowledge of sin, and as a teacher that brings us to Christ that we might be justified by faith. So those are the four functions of the law. So, napaka-importante ho, no? Tingnan niyo itong sinabi ni Andrew Fuller. Sabi niya, the law itself must be so explained and enforced as to lead him to Christ. Okay? Kailangan mo i-explain yan. Remember when Jesus came, di ba? He explained further yung mga deep implications of the Ten Commandments. Sabi niya, akala mo you're just committing murder when you really kill a person physically. Sabi niya, mind you hate your brother, you are already a murderer. In-explain po further, yes, akala mo dati that you're just committing adultery if you have a wife, tapos you had sexual relations with another woman, akala mo doon ka lang nagko-commit ng adultery. Sabi niya, yes, you look at someone with lust in your eyes, you have already committed adultery with that person. So anong ginawa ni Jesus? Yung sinasabi ni Andrew Fuller dito, kailangan mo i-explain yan. Yung law ng mas malinaw para ma-lead sila kay Christ. So, what we're saying right now, it is very important that when you share the gospel, do not fail to explain the law, to bring out the Ten Commandments. Okay? Dahil ang issue kung bakit nasira ang relationship natin sa Diyos is sin. Okay? Pero ito marami sa mga Christians na i-share nga, and I don't question their sincerity sa pag-share ng gospel, pero this is how they deliver the gospel. Jesus Christ will give you love, joy, peace, fulfillment, and lasting happiness. Yun ang dinideliver. Jesus Christ will give you love, joy, peace, fulfillment, and lasting happiness. Tanong ko sa inyo, if the issue ng isang tao laban sa Diyos is sin, do you get the sense of sin dito sa mensahe na to? Wala ho, di ba? Na-excite ka sa Diyos dahil, alam nyo, paiiralin lalo ng mensahe na to yung worldliness natin. Love, joy, peace, fulfillment. That is based on how this world defines yung love, joy, peace, fulfillment, and lasting happiness, di ba? Ganun ang nangyayari sa mga tao. So, hindi ho ina-address yung kasalanan, hindi na-address yung talagang issue. With this kind of message, eto ho ang dinideliver na mensahe ng maraming Christians ngayon. Okay? Para ho mas maintindihan ho natin kung gaano ka-importante na gamitin natin ang Ten Commandments, let me give you this illustration. Maaring akit ako rito para mas makita ako ng mga nasa likod. Okay. Merong isang sumakay sa isang eroplano. Tawagin natin siya si Passenger A. Okay?
Sumakay siya dun sa eroplano, tapos pag-upo niya sa pwesto niya, lumapit sa kanya si flight attendant A. Sabi ni flight attendant A sa kanya, "Sir, magandang umaga po sa inyo. Isuot niyo ho ito. Ito ho ang parachute. Isuot niyo ho. Pag sinuot ninyo, gaganda ang eksperyensya ninyo habang nakasakay sa aming eroplano." Yun ang sinabi. Flight improvement yung sinabing dahilan kung bakit suot mo yung parachute. Nakita na ho ba kayo ng parachute bag? Laki ho, di ho ba? So, sinuot ni passenger A. Dahil sa sobrang laki, hindi ho siya makuupo ng diretso. Okay? Mabigat din ho yun. Dahil sa sobrang bigat, ang sakit na ho ng likod niya. Sabi ni flight attendant, gaganda yung experience ko. Parang hindi. Bigyan pa natin ng 5 minutes. Baka naman magbago. Okay? Pagkaraan na 5 minuto, alam niyo, nakita niya, nakatingin lahat ng pasahero sa kanya, pinagtatawanan siya. Kasi nakasakay siya sa isang commercial plane, nakasuot ang parachute bag. Pinagtatawanan siya. Kaya ang ginawa niya, tinanggal niya. Tinapon niya sa floor. Yun ho ang nangyari kay passenger A dahil sa sinabi ni flight attendant A sa kanya. Nagaganda experience niya pag suot-suot niya yung parachute. Pero so ito ho, flight improvement yung kanyang purpose, yung kanyang intention kung bakit niya isinuot ho yun. Okay. Ang ending niya, dahil hindi ho nangyari yon, disillusionment and bitterness. Sabi niya, nagsinungaling sa akin si flight attendant A. Hindi nangyari yung sinabi niya. Okay? Merong second passenger. Si passenger B. Umupo na rin si passenger B sa assigned seat niya. Lumapit sa kanya si flight attendant B. Sabi niya kay passenger B, "Sir, good morning po sa inyong lahat, sa inyo po, at magandang araw po sa inyo. Meron lang ho akong gusto sabihin sa inyo." "Ano po yon?" "Kagagaling ko lang ho kay kapitan." Sabi ho pala ng kapitan, "Isa na lang daw ho pala yung pakpak na eroplano natin ngayon." "Sir, mamaya-maya ho kailangan tayong tumalon. Ito ang parachute, suot niyo ho para pag oras na nating tumalon, safe tayo." Anong ginawa ni passenger B? Nagmadaling isinuot. Katulad ho ni passenger A, dahil sa sobrang laki, hindi ho siya makaupo ng diretso. Sa tingin niyo ho ba tinanggal niya yung parachute? Hindi. Katulad ho ni passenger A, ang sakit na ho ng likod niya dahil sa sobrang bigat. Sa tingin niyo tinanggal niya yung parachute? Hindi pa rin. Katulad ho din ni passenger A, nakatingin yung mga pasaherong iba sa kanya, pinagtatawanan siya kasi nasa commercial plane siya, nakasuot ng parachute. Sa tingin niyo ho ba tinanggal niya yung parachute? Hindi pa rin ho. Alam niyo ho bang bakit hindi niya tatanggalin? He's mindful of the 25,000 foot jump. Yun lang ang iniisip niya. Pag ako tumalon, walang parachute, nagot ako. Okay? So, isummarize ho natin yung experience nitong dalawa, no? Si passenger A, ang purpose niya for wearing yung parachute ay better flight experience. Kaya hindi nangyari. So, humiliated, bitter siya. Passenger B, ang purpose niya for using it is para maka-escape sa danger ng jump. Resulta? He has joy, peace, and heartfelt gratitude dun sa flight attendant na nagbigay sa kanya nito. Okay. So, ang point ho natin, kailangan natin maintindihan, okay, kailangan maintindihan ng mga taong share natin ng gospel that it is appointed unto man once to die, and then when you die, what happens? You face judgment. Kailangan natin ipaintindi sa kanya. Para bang, tatalon tayo, wala kang parachute, lagot ka. Okay? Yun ang kailangan natin ipaintindi. Hindi ho yung mga, gaganda buhay mo pag nakay Kristo ka. Okay? Ang mangyayari ho sa mga tao, pagka yun na binigay mo pangako, tapos hindi nangyari, okay, mas magagalit yan sa Diyos, magagalit yan sa inyo. Dahil kasinungalingan sabi ko nga sa inyo, sinong Kristiyano ang magsasabi, nung naging anak siya ng Diyos,
pinagkatiwala niya sa Diyos ang kanyang buhay, gumanda buhay niya dito sa mundo na to? Hindi ho eh. Sabi sa'yo, mababawasan kayo ng kaibigan, opportunities will be lessened, tapos andyan pa yung mga persecutions, di ba? Ang sabi ng Acts our entrance to the kingdom is through much sufferings. Di ba yan ang sinasabi ng Bible eh? Bakit ang sinasabi natin, gaganda, yun ang binibigay nating message. Okay? Ang tunay na problema is that may kasalanan tayo sa Diyos, after this the judgment. Parang pagka ang sinabi mo, gaganda ang buhay mo, para kang si flight attendant A na nangako na pag sinuot yung parachute, gaganda experience, hindi naman nangyari. But kung gagamitin natin yung 10 Commandments para ipakita yung kasalanan ng tao, okay, tapos sasabihin natin may judgment na naghihintay, pero ang solusyon si Jesus. Okay? Tama yung purpose nila for wanting Christ sa buhay nila. Hindi yung experimental, gaganda daw yung buhay ko, subukan nga natin. Okay? Alam nyo, itong mangyayari, kung gano'n ang mensahe natin, yung flight attendant A message, okay? Kung gaano kabilis yung mapupunta sa church, yung tao na yon, pag di nangyari yung mga pinangako nyo, hindi naman pinangako ng Diyos, ganun din siya kabilis mawawala sa church nyo. Okay? Merong part 2, yung story ni Passenger B. Naalala nyo, sakit na yung likod niya, hindi makaupo ng diretso, pinagtatawanan na siya. Merong Passenger C. Humingi ng mainit na kape. Okay? Nag-order ng mainit na kape. Merong flight attendant C. First day niya sa trabaho. Siya yung magdi-deliver ng kape. Kinakabahan, nangangatog. Habang nangangatog na dinadala yung mainit na kape, natalisod si flight attendant C. Lahat ng mainit na kape tumapon sa dibdib ni Passenger B. Ramdam na ramdam ni Passenger B na naaagnas na yung balat niya. Tingin nyo ho, at that point, tinanggal na ho niya yung parachute? Hindi pa rin ho, actually, mas kumapit pa siya. Ito ang point dito. If you tell a person the real reason kung bakit kailangan nila si Kristo sa buhay nila, whatever sufferings that person goes through, he will keep to the faith. Why? Hindi mo naman pinangako ang magandang buhay sa kanila with Christ. Ang pinangako niya sa kanya, salvation through Christ. Right? So yun ang mga kaya may mga nawawala sa mga churches dahil hinintay nila yung pinangako nating God has a wonderful plan for your life. Jesus Christ will give you love, joy, peace, fulfillment, and lasting happiness. Kasi hindi ho yun ang pangako ng Diyos. Well, you could argue, yes, pangako ng Diyos yan, but nasa inyo yun kung nagmamadali kayo. Sa langit ho mangyayari yan. Wag ho kayo magmadali. Sa langit ho lahat. In His presence is fullness of joy and pleasure forevermore. Yun ang hinihintay ko ho. Okay? Yun ang hinihintay ko, and I know that happens in heaven. Not here. You know why? Another reason why I should not be waiting for that year? Romans chapter 9. Ano sinabi ho? We are co-heirs of Christ both in His sufferings and glory. Bago yung glory, we must experience sufferings just like how Christ experienced sufferings for us. So, ang ano naman ho natin, kaya sabi ni Jesus, di ba, yung servant can never be more than the master. Okay? And sa modern gospel message, ang ginagawa natin, you servant, you could be more than your master. Okay? Yung master mo suffered, pero ikaw pwedeng hindi. Parang off, di ba? Napaka-off ho nung ganong klaseng message. Ang issue ho is sin, kaya kailangan gamitin ang 10 Commandments. Dahil sabi ng Acts 17:30, God commands all men everywhere to repent. So with sin, what do you do with sin? You repent of those sins, right? Yun ang ano din, with sin, we repent.
So yun ho ang call sa Acts 17. Verse 20, bakit we are called, commanded to repent? Because He has appointed the day in which He will judge the world in righteousness. Yun ho, tandaan ho natin. At sana ho naintindihan ho natin, we can never, ever offer God anything para sa salvation natin. Proverbs 11:4, riches profit not on the day of wrath, pero ano lang magpa-profit? Righteousness delivers from death. Kaninong righteousness? Righteousness ba natin? No. Praise God. Hindi yung righteousness natin dahil we have no righteousness. What we need is the righteousness of Christ. Okay? So, eto ang tandaan natin. The issue is not about happiness, but of righteousness. Tama ho ba? Yun ang issue. Hindi naman yung happiness, but righteousness. But, of course, when you know that you have the righteousness of Christ already, that should evoke joy sa puso natin. Tingnan yung sinabi ni J.C. Ryle. Sabi niya, I have the privilege of being one of Christ's ambassadors in His name. I can offer eternal life to any man, woman, or child who is willing to have it. In His name, I offer pardon, peace, grace, glory to any son or daughter of Adam who reads this message, but I dare not offer that person worldly prosperity as part and parcel of the gospel. I dare not offer him long life, an increased income, and freedom from pain. I dare not promise the man who takes up the cross and follows Christ that in following Him, he shall never meet with the storm. Tama ho eh. Tama ito sinasabi ni J.C. Ryle dahil because all of these things na sinasabi ho dito, okay, that's not part of the offer of the gospel. Okay? Pero ang dami hong mga Christians when they share the gospel. Uy, saan nyo nakuha yung mga idinagdag ninyong mga pangako na yan na hindi naman lumabas sa bibig ng tagapagligtas natin? So, kita ko natin yung problems and problem noon. Kaya nga ho, napaka-importante kung ang issue ang sin, gamitin ang law because again, sabi ni Paul, I had not known sin but by the law. I had not known sin but by the law. At kasi ho, ito rin ang problema. Maraming mga tao, hindi nila naiintindihan, hindi napaiintindi sa kanila yung issue ng sin. Na ang sin, it's always vertical. It's not horizontal. What do I mean by that? Na ang sin is vertical, not horizontal. A lot of people think that when I sin, I affect or hurt or offend someone from around me. Okay? Horizontal. But ang sin is always vertical. It's always against God. Why? It was God who commanded na huwag mong gawin to. Kaya when you offend that, it's Him that we offend. Yes, when we commit sins, people may be affected, but first and foremost, you offend God. Like when I commit adultery, may asawa ko, I will hurt my wife. But first and foremost, binastos ko ang Diyos ng adultery ko because it was Him who commanded me not to do that. Kaya nga ho, tingnan niyo itong mga verses sa Bible. Sabi sa Psalm 51:4, I cleanse you and you only have I sinned and done this evil in your sight. That's vertical, right? How can I sin and do this thing against God? Vertical. I've sinned against heaven. That's vertical. Di ba? Let's have some more verses. Acts 20:21, repentance toward God, godly sorrow works repentance. Kita natin, sin is vertical. So, yung sin, pakita natin sa mga tao na yan ang problema nila with God. At dahil sa inoffend nila ang Diyos because of their sins, okay, it's hell na destination ng bawat nagkasala sa Diyos. So, hell ang tatapunan ng mga taong nagkasala sa Diyos, right? Pero mali din ho naman ito. Lalapit kayo sa isang tao na hindi nyo kilala, nasa park.
Sabihin niya, Sir, magandang umaga po. Meron lang ho akong gusto i-share sa inyo. Meron lang ho akong gusto ipaliwanag ko sa inyo. Pwede ho bang ilang minuto lang ng oras ninyo? Bigay niyo sa... Oh, syempre naman. Pupunta ho kayo sa impyerno, masusunog kayo doon, magdurusa kayo. Mali naman ho yun. That's what we call hellfire message. Ang ginagawa ho natin, pagka pinoint out natin sa tao na pupunta sa impyerno pero hindi natin ginamit yung Ten Commandments to explain bakit sila pupunta sa impyerno, we're painting a God na napakasadista and reasonable. Right? So, hindi ho tama, we go to the talk of hell na wala tayong talk of sin using the law. Let's look at some other quotations from kilalang mga Christian leaders. Sabi ni Walter Chantry, the absence of God's holy law from modern preaching is perhaps as responsible as any other factor for the evangelistic impotence of our churches and missions. So sabi niya, tataka kayo kung bakit parang walang resulta, walang effect yung mga evangelism ninyo. Ni-remove nyo yung Ten Commandments Absent yung holy law ng Diyos Okay? Martin Lloyd-Jones, sabi niya, people do not understand the nature of sin. It's the peculiar function of the law to bring such an understanding to man's mind and conscience. That is why great evangelical preachers 300 years ago during the Puritans and 200 years ago during the time of Whitefield and others have always engaged in what they called a preliminary law work. Ito ang sinasabi, hindi naintindihan ng mga tao ang kasalanan. Okay? Kailangang ipaintindi mo muna yan. Kaya nga daw, yung mga Puritans, sila Whitefield, meron munang law work, preliminary law work before they deliver the gospel. A.B. Earl, sabi ho ni A.B. Earl, I have found by long experience that the severest threatenings of the law of God have a prominent place in leading men to Christ. They must see themselves lost before they will cry for mercy. They will not escape danger until they see it. Ano ang point ni A.B. Earl? Show people their problem first. Pag hindi nila nakita yung problem, why will they seek help? Okay? So with the law, pinapakita niya yung problem sa mga tao. John Calvin, sabi niya, because they are too full of their own virtue of assurance, of their own righteousness, they are not fit to receive Christ's grace unless they are first emptied. Therefore, through the recognition of their own misery, the law brings them down to humility in order thus to prepare them to seek what previously they did not realize they lacked. Ano daw ang kailangan mangyari muna sa isang tao? Humility. And ano ang pwede natin gamitin? Ano ang best tool to humble a person first? Ang preparation for humility happens with the use of the law. Okay? Another, the law is that teaching by which God has shown that what He wants done by us, in order that we, knowing that we cannot satisfy His demands upon us, may be led to seek Christ. Ito ho yung fourth function of the law. The law is our schoolmaster to bring us to Christ. And finally, yan yung sinabi ni Martin Luther. Sabi niya, dinescribe niya ang law as a stick that God uses to beat a sinner so that he runs to Christ. Pero pag Christian ka na, the law is a cane to help him walk the Christian life. So in Ten Commandments po, hindi lang ho sa unsaved. Pagka Christian ka na, kailangan pa rin natin yan. Okay? Hindi ho ibig sabihin na Christ is the end of the law sa atin. Oh, we can disobey the law na dahil Christ, He was the one who fulfilled the law na. No. Pagka ikaw ay anak na ng Diyos, the more na you should follow the law because that is our guide on how we can live lives that glorify God. Okay? Sabi ho ng 1 Timothy 1:8, we know that the law is good if it is used lawfully for the purpose for which it was designed. Yun ho ang law. Kung gagamitin nyo, ano ba ang design niya? Basahin nyo yung buong context ng 1 Timothy 1. Sasabihin, for sinners yan.
So pag ginamit natin sa kanila yun to show them that they are sinners, the law is good. Now let's see the effect of the law sa isang nangyari sa Bible. In the Bible, in John chapter 8, you have the account of yung woman caught in adultery in John chapter 8 verses 1 to 11. Yung story, di ba? Jesus was with people, tapos maraming gustong mga mahulog si Jesus sa isang patibong so that they could use something against him. Nakahuli sila rin isang babae caught in adultery, dinala nila kay Jesus. Actually, mga nagdala kay Jesus, may mali nga eh. It takes two to tango. Bakit yung babae lang? They should have brought both, yung lalaki at babae, di ba? Pero they just wanted na mahulog si Jesus sa isang patibong so that they could use something sa kanya. Sabi nila kay Jesus, this woman caught in adultery. Ang sabi ng batas ni Moises, pag may ganyang nahuli, batuhin hanggang mamatay. Tapos sabi nila, what are you going to tell us to do? Ano nga yun sasabihin mo sa amin na gawin namin? Ito ang gusto nilang mangyari. Pag sinabi nila, ang sagot ni Jesus ay batuhin, ano mangyayari? Magkagalit sa kanya yung mga tao. There's a crowd. Okay? Pero actually, pagka sinabi ni Jesus, batuhin nyo, meron pa rin siyang problema sa Roman government eh. Although ang Roman government, they allow for capital punishment, but you're not allowed to take the law in your hands. May basbas dapat ng Rome yun. So, ang talagang naghahanap ng butas eh. Pag sinabi niyang batuhin, may lagot. Lagot ka na sa mga tao, tapos lagot ka pa sa gobyerno. Nag-take ka ng action na walang basbas ng gobyerno. Pero ito rin, pag sinabi niyong huwag niyong batuhin, ang pinapakita niya, siya mismo hindi sumusunod sa batas ni Moses. Right? So, para bang walang tatakbuhan si Jesus doon? You know the story. Sulat siya sa ground. Hindi ba sinabi ko anong sinulat, di ba? Ang galing ng Diyos, ano? He inspired si John to still mention na nagsulat si Jesus sa ground. Hindi naman sinabi ko ng sinulat. Pinapakita ni John. Guided kami talaga ng Diyos kasi even the smallest detail. Nagsusulat, sinabi pa nila. So, talagang maniwala kayo sa amin if we're inspired pati yun. Ikinos ng Holy Spirit na igawin namin, isulat namin. Sagot ni Jesus, sino sa inyo ang walang kasalanan? Siya na unang pumato. Right? Pero ito ho yun. Ano yung tanong ng mga accusers ni Jesus? Ano ang sasabihin mong gawin namin? Bago yun, anong sinabi nila? Ang sabi ng batas ni Moises, pag may nahuli, batuhin hanggang sa mamatay. Okay. Sino ang gumamit ng Ten Commandments doon? Yung mga kalaban ni Jesus. Nung sinabi nila, nung tinanong, sabihin mo sa amin kung ano dapat namin gawin, kanino nag-aabang ng tulong yung babae? Kay Jesus. Kasi yung kalalagyan niya nakadepende sa kung ano ang sasagot ni Jesus. So do you see there that with the use of the law, it will be natural for people to look to Christ. To seek help from Christ. Yung babae, ganun na ang nangyari sigurado doon. She was waiting. Ano kaya sasagot ni Jesus? Siya lang makakatulong sa akin dito. Okay? So that's the effect of the law. And we know how that account progressed. Walang bumato dahil lahat naman nagkasala. Tapos, tinanong ni Jesus yung babae, where are your accusers? Wala. Ako rin, di kita ina-accuse. Pero tignan nyo to ha. To show you na malaking issue sa Diyos ang sin. Hindi niya sinabi, ako rin, di kita ina-accuse. Uwi ka na. Hindi ka na sinabi niya. Sabi niya, go and sin no more. So, issue talaga ang sin. Bakit ba may mga Christians na para bang hindi issue yon pagdating sa salvation? So, napaka-importante ho gamitin natin ang law. Para mas maintindihan pa ho natin kung bakit importante ang law. Another illustration.
Balitaan ko ho ang mga kababaihan sa Marikina. Sabihin niyo sa akin kung totoo ha. Ang mga kababaihan daw ho ng Marikina, meron daw ho kayong napakagandang kaugalian na ganito. Paggising niyo sa umaga, ang unang-una niyo ginagawa, kukuha kayo ng basahan, tapos ang lahat ng muebles ng bahay, papahiran niyo ng alikabok. Hindi raw ho kayo tumitigil hanggat hindi niyo nasisigurado na wala nang natirang alikabok. Tama ho ba? Ganun ho ba kayo? Hindi. Nagaganyan. Nagaganyan. Pero ito, ganito ang mangyayari next doon, di ba? Kung sigurado na kayo na napunasan niyo na lahat, doon nyo palang bubuksan ng bintana para papasukin ang sinag ng araw. Pagpasok ng sinag ng araw, ano makikita nyo? Ang dami pa rin alikabok na lumilipad. Alam nyo ho, ganon ang law. It's like a lamp or a light that exposes kung ano man ang nasa darkness. Okay? With the law, ine-expose yung heart natin. Sinner ka. Okay? At napakagaling ng commandments sa pagpapakita ng nature ng sin natin. Tingnan niyo kung ano sinabi ni Paul sa Romans 7:13. By the commandment, sin became exceedingly sinful. Galing no? Pag ginamit mo ang 10 commandments, yung sin, sinful na siya. Mas nakikitang sinful ng tao. You know why? Because they understand, thou shalt not lie, came from God. Yung command na yon. So it becomes exceedingly sinful. Akala mo, nanay mo lang nagsabi, huwag ka magsinungaling eh. But when you bring out, sabi ng Diyos, thou shalt not lie, okay, you understand that is a command from God. So, ang tanong ho, how do we share the gospel? Sabi ko sa inyo, ito yung principle ng biblical evangelism. We get yung example sa John chapter 4 with Jesus himself. Okay? Ang title ng TV show nila Ray Comfort sa Living Waters is Way of the Master. Okay. Bakit? Because the example of sharing the gospel came from the Master himself, si Jesus. Okay, tingnan nyo John chapter 4. You know the story. John chapter 4, sila Jesus and his disciples or going to a particular place, dadaan sa Samaria. Etong kaugalian, etong ugali ng mga Hudyo. Marumi ang tingin nila sa mga taga-Samaritan, Samaria, dahil nga sa kanilang intermarriage with pagan people. Okay? Kaya marumi ang tingin nila. So, itong ginagawa ng mga Hudyo. If they're going here, from here, tapos ang nasa gitna, Samaria, anong gagawin nila? Anong pinakamabilis para makarating dito? Straight. Pero dahil marumi ang tingin nila sa mga taga-Samaria, ang gagawin ng mga Hudyo, papunta rito, gaganon pa. Iiwasan nila. Para lang hindi madaan sa Samaria. Okay. But, babasahin niyo yung John chapter 4, ito makikita nyo, sinadya ni Jesus na pumunta, dumaan sa Samaria. You know that he has something na mangyayari. And ito nga nangyari. Pagdating nila doon, umupo siya sa isang well, Jacob's well, okay? Habang inutusan niya yung mga disciples niya, go to the market, buy the things that we will need. So iniiwan siya doon. Habang nandun siya sa may well, tanghaling tapat, dumating ang isang Samaritanong babae para mag-igib. Okay? Medyo, pag inisip nyo, something odd with that, right? Sigurado ako, una, hindi lang yun ang well sa buong Samaria. Pero why did she choose to get water dun sa well na para bang ang layo kasi si Jesus lang yung tao na nandun at that time? At anong oras siya nagpunta? Tanghaling tapat. Sino sa inyo magigib ng tubig sa tanghaling tapat? Hindi ho, di ba? Agahan mo or medyo sa hapon ka mag-aano. Pero this woman came to that well sa tanghaling tapat. Tapos, pagdating niya, sabi ni Jesus, give me water to drink. Ito ho,
with that question, Jesus was will start to demonstrate the steps that you should take when sharing the gospel. Ang first step niya when he asked, "Give me water to drink," mag-start ka muna daw sa natural realm. Ano yung natural na yan? Any topic na magiget nung kausap mo. Okay? Any topic na madali silang makaka-jump into the conversation. Bakit ka mag-start sa natural? Because you want to test if the person is willing to talk to you. So, maglabas ka. Pagka ang tinanong ni Jesus, what is the answer to X if this is the equation? Paano kung katulad yung babae ko na sobrang bobo ko sa math na pumasa ako sa mga math subjects sa pagiging mabait sa teacher. Maniwala ho kayo, yun lang ho dahilan kung bakit ako pumasa. Pero ang ginawa ni Jesus, He brought up a topic na madaling makakaintindi yung babae. Give me water to drink. Kung kayong babae, mahirap po ba intindihin? Hindi, alam mo, kailangan ni Jesus humingi siya ng tubig. Okay, dalhin ko kayo sa isang actual na witnessing encounter ko. Nasa bangko ho ako dati at meron akong katabi, hindi ko kilala, lalaki. Okay? Gusto kong share ng gospel. Isip ko, paano sisimulan? Hindi ko kakilala to. Bigla ko nakita yung haba ng pila ng mga withdrawals. Okay? Out of nowhere, sabi ko doon sa lalaki, hindi ko kakilala. Sir, ang dami may kailangan ng pera, no? Yun lang ho sinabi ko. Nagtanong lang ako na, dami may kailangan ng pera, no? Alam yung sagot ng lalaki? Syempre ba naman, kung may gobyerno ka ba naman, puro nakaw ang ginagawa. Tapos, ang sinabi ko lang, kung dami may kailangan ng pera. Pasalamat yung mga politiko, hindi ko panahon natin doon, kundi sinabi mga crocodile sila, no? So, yun lang kung sinabi ko, ang dami na sinabi. Ano ngayon ang napatunayan ko? Oy, willing makipagkwentuhan sa akin to. So, start with any topic. Kahit di mo pa kilala yan, pag naglabas ka ng isang topic na naintindihan niya, you will see if that person is willing to talk to you. Abay, lalo na ho dito sa Pilipinas, di ba? Ang galing sumausaw ng mga Pilipino. Mag sinabi ko, mamaya-maya, 10 na kayo nag-uusap dyan. Pare-pareho kayo hindi magkakakilala eh. Di ba? So, start with the natural. Ganun yung ginawa ni Jesus. Okay? Give me water to drink. Tapos, He deliberately swung to the spiritual. So, natural, then swing to the spiritual. How did Jesus do that? Ganito yung sinabi niya. Alam mo yung water na ibibigay mo sa akin? Pag ininom mo, mauuhaw ka huli. Pero meron akong water na pwede ibigay sa inyo na pag nasa iyo, para bang spring na nasa loob mo, hindi ka na mauuhaw kahit na kailan. Of course, he was talking about yung need natin for righteousness, diba? If you have the righteousness of Christ, you won't need any righteousness anymore. Christ's righteousness is sufficient, right? So that was what Jesus was saying. He swung to the spiritual. Bakit ho natin kailangan from natural mag-swing sa spiritual? Sa natural, ginawa ho natin yon dahil gusto natin malaman kung willing makipag-usap sa atin. Pag nag-swing kayo sa spiritual, ito naman ho ang gusto nyo malaman. Kung willing ba itong kausap ko, dalhin sa mas malalim na pag-uusap yung conversation namin. Willing ba siya sa mas malalim? So, yung babae sumagot. Now, Jesus was off and running sa kanyang gospel presentation. Dahil na-test na niya, willing yung babae na dalhin sa mas malalim na usapan. Yung kausap ko sa bangko, paano yung natural ko? Ang dami may kailangan ng pera. Sumagot, nag-uusap na ho kami. How did I deliberately swing to the spiritual? Sabi ko, sir, pero tama ho itong sasabihin ko, ano? Kahit na anong daming pera natin, pag namatay tayo, wala tayong madadala sa kabilang buhay. Tama ho ba? O, tama ka naman. Nung sumagot siya, alam ko willing siyang dalhin yung usapan namin sa mas malalim na kwentuhan. Okay? For example, nasa pila kayo ng jeep. Wala pa yung jeep. Natural. Traffic siguro, no? Sabihin mo, tingnan mo may sasagot.
Pag sumagot, start ka na ng conversation. Taga saan mo ba kayo? Ganyan, 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 ganyan. Tapos, deliberately swing to the spiritual. Sir, pero ayon kayo sa akin, ano? Ano mang haba ng biyahe, dulo nito, kamatayan. Ay, oo naman. Now, you've tested kung willing silang dalhin sa mas malalim na kwentuhan. Now, eto, nag-start ka sa natural, nag-swing ka sa spiritual. Ang next na ginawa ni Jesus, ginamit niya ang seventh commandment. Paano ang sinabi niya? Yung babae, remember, na-excite? Ay, uuwi ako. Sasabihan ko yung asawa ko tungkol dito. Sabi ni Jesus, teka, ang dami mo ng mga kabit eh. Yung kinakasama mo nga, hindi mo pa nga asawa eh. Anong ginawa ni Jesus? Pinakita ni Jesus dito sa babae yung sinfulness niya using the seventh commandment. So, ganun din dapat ang ginagawa natin. Dalhin nyo sa test. Tinatawag natin good test yung 10 commandments. Okay, mamaya, sasagutin ko yung tanong, ilan sa 10 commandments ang kailangan niyang gawin? Pag-uusapan natin mamaya yan. Pero, tingnan ninyo, ang last step was, He revealed Himself na siya yung Messiah. Sabi ni Jesus, di ba, yung Messiah na hinihintay ninyo, ako yun yung sasabihin niya. Pero sinabi ba niya yan, na hindi pa niya pinapakita yung sin nung babae? Hindi. The only time na dumating siya sa time na ni-reveal niya yung sarili niya, He is the gospel, di ba? Was before pinakita niya yung sin nung babae. So those are the steps that you should take when you're sharing the gospel. You start with the natural, swing to the spiritual, use the 10 commandments, then talk about Jesus and what He did. Mamaya bibigyan ko pa kayo ng structure dyan. So, nakita niyo ba ngayon yung importance of using the law? Okay, tingnan natin kung paano ginamit to sa Bible. Other instances that the mirror of the law was used in the scriptures. Okay. Luke 18:18 to 23. Di ba with the rich young ruler? Nalala nyo? May lumapit, how can I inherit eternal life? Alam niyo sa panahon natin ngayon, pag may lumapit sa atin, uy, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit? Ang bilis ng Christian. Ganito lang yan, sumunod ka lang sa prayer sa akin, ha? Nagmamadaling pinapasunod sa sinner's prayer. Di ba? Pero, ganun ba yung ginawa ni Jesus sa kanya? Tanong sa kanya, how can I inherit eternal life? Sagot ni Jesus, what did the law of Moses say? Ginamit yung 10 commandments. In-enumerate. Sabi ng lalaki, mula bata ako, sinunod ko yan. Talaga? Sabi ni Jesus, okay, ganito gawin mo. Go home, sell everything that you own, give it to the poor, then follow me. Pinapakita ni Jesus ito. Test natin kung yung first of all the commandments, you shall have no other gods before me, yun din nasunod mo. Pinakita niya na hindi niya nasunod. Hindi nasusunod ng lalaki nito. Kasi anong sabi dun sa story? Umalis yung lalaki malungkot. Dahil ang dami niyang pagmamayari. Di ba? So, si Jesus mismo ginamit na muna yung 10 commandments to test the person. Pero maaaring sinasabi niyo ngayon sa akin, sa isip niyo, Pastor, di nag-fail si Jesus. Umuwi yung lalaki malungkot Naku, kung si Jesus nag-aral sa Bible School, sa subject na evangelism, bagsak. Bakit pinabayaan niya umalis yung lalaki? Alam niyo I believe Christ accomplished much dun sa lalaki na yon at that time. Because before that, yung lalaki, ang feeling niya, nasunod niya lahat Now, he knew, hindi niya nasunod. Alam niyo, I won't be surprised. Hindi na itinuloy ng gospel accounts yung story dito sa lalaki na to. But if I get to heaven, I won't be surprised to see the guy there. Maaring nung magkahiwalay na sila ni Jesus, hindi na lang sinabi ng gospel, pinag-isipan niya. Obviously, yung lungkot niya na nun, may tama sa kanya. Yung paggamit ni Jesus nung commandment na yon. Right? With the lawyer in Luke chapter 10 verses 25 to 37 where you find yung story ng Good Samaritan. Anong ginawa doon, di ba? Hinati ni Jesus ang 10 commandments sa dalawa. Love God, love your neighbor. Sagot nung lalaki,
who are my neighbors? Tapos binigay yung story of the Good Samaritan. In that instance, ginagamit pa rin ni Jesus yung Ten Commandments. Si Paul, when he preached sa Mars Hill no sa Acts chapter 17, bago siya mag-preach doon, ano yung nakita niyang inscription somewhere? To the unknown God, right? Okay. He learned, nung nakita niya inscription na yon, na ang sin ng lugar, idolatry. Read his gospel presentation sa Acts 17. He dealt much on idolatry. So ginamit niya yung Ten Commandments pa rin, yung commandments ng Panginoon. Okay. Pero maaaring itong tanong nyo, bakit pag binasa ko yung John chapter 3, yung encounter with Nicodemus, at nung nag-preach si Peter sa Day of Pentecost, parang hindi ko nakita ginamit ng Ten Commandments. Okay? Bakit doon parang hindi? Si Nicodemus, John 3:16 na kaagad eh. Okay, bakit hindi ginamit? Ito ho yun. Tingnan natin kay Nicodemus. Si Nicodemus, ano ho ang kanyang vocation? Teacher of the law. Anong time ho siya pumunta kay Jesus? Gabi. Parang may tatago, ano? Late night. Parang nagtatago. Don't you get the sense na maaring itong nangyayari kay Nicodemus? He knew in his heart na kahit na teacher siya ng law, siya mismo hindi niya nasusunod. That's why he had to go to Jesus in the covert of the night. Right? So Jesus, who could see the heart of people, saw already na itong lalaki na to, si Nicodemus, alam niya hindi niya nasunod. So, he gave him John 3:60 right away. He gave him grace right away. Doon kay Peter, sa nag-preach siya sa Day of Pentecost, hindi siya gumamit ng law, but yung unang mga verses ng chapter na yon, binigay yung profile ng mga nakikinig sa kanya. Ano yung profile? They were devout Jews. Ibig sabihin, these were Jews who were trying their best to be justified by the law. They knew in their hearts they're failing. Kaya Peter, when he preached, never used the law. He gave them grace right away. You know why? This is biblical evangelism. Law to the proud, grace to the humble. Yan ho ang biblical evangelism principle. Law to the proud, grace to the humble. Kung ang kausap nyo may pride pa, okay, i-humble muna natin yan. And you do it by using the law. Now, if that person is humble already, that person is already good to receive grace. Kwento mo na ngayon yung gospel. Okay, so, biblical evangelism, law to the proud, grace to the humble. At, remember I told you kanina, sa mga na-train ko on biblical evangelism in the past, sila mismo ang magsasabi sa inyo that very few times lang sila naka-encounter ng debate. Okay. You know, with the law, you're actually helping yourself na hindi mapunta sa debate. Okay. Romans 2:12, we show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness. Romans 2:15. Yung conscience, pagka break down mo yung word na yan, yung con means with, science means knowledge. Ibig sabihin po, every time a person sins, it is always with his knowledge. Okay. Alam nyo, ito ho yun eh. Pagka kayo may kausap na gusto lang makipag-debate sa inyo, saan ho ang labanan dyan? Ang labanan sa isip. Kung mas maraming alam siya, lagot ka. Right? But eto ho yun. You don't need to stay sa intellect. You need to go to the conscience. Okay? You need to go to the conscience. And how do you go to the conscience? Just be ready with this question. Tandaan nyo tong question na to, iiwas kayo sa debate. Itanong nyo yung question na, do you think you're a good person? When you start asking that question, lumilipat yung usapan mula sa intellect going to the conscience. I remember a few years back, nasa mission trip kami, kasama ko isang American missionary, nasa Bacolod kami. Tapos meron nakikipagdebate doon sa American missionary na kasama ko. Ang daming gustong doctrines sa pag-usapan.
Yung American missionary na kasama ko, sabi lang, I have this question sa iyo. Do you think you're a good person? Tapos pipilit nung Pilipino yung doctrinal debate. No, I want to ask you this question. Do you think you're a good person? Hindi bibigay yung Amerikano. Kaya, I want to ask if you think you're a good person. Hindi na nakapalag yung Pilipino. Yes, I'm a good person. Dumipat na ho sa conscience yun. Let me test. Have you ever lied? So, yung those who have been using the Ten Commandments in sharing the gospel, they know when to ask that question. Kaya maiiwas kayo sa debate. Okay? Kaya kayo napupunta sa debate kasi ina-accommodate nyo yung labanan sa intellects. Bring it to the conscience. Okay? Sabi rito, your conscience bears witness. Pagka sinabi niya, nakapagsinungaling ka na ba? Sinabi niya, hindi pa. Alam niyo, nagwawala yung konsensya niyan. Sabi ng konsensya sa kanya, sinungaling. Magwawala ho. Kaya ho talagang, alam niyo yung conscience, ang hirap pigilan yan once it starts talking, di ba? So bring it there. Okay? So, to end this session, ang title, Hell's Best Kept Secret. Ano ba Hell's Best Kept Secret? Sabi ni Martin Luther, Satan, the God of all dissension, stirs up daily new sects, and last of all, which of all others I should never have foreseen or once suspected, he has raised up a sect, such as teach that man should not be terrified by the law, but gently exhorted by the preaching of the grace of Christ. Here's Hell's Best Kept Secret. Kung iintindihin natin yung sinasabi ni Martin Luther, tuwan-tuwa ang demonyo na sa mga churches natin ngayon, ang natutunan na way ng pag-share ng gospel, tanggalin mo yung issue of sin, tanggalin mo yung talk of the law. Okay lang kay Satanas yun. Alam niyo ba kung bakit? Again, what are the responses to the gospel? Two responses to the gospel. Ano ho? Repentance, faith. Anong elemento ng gospel presentation ang magdi-deal with repentance? Ten Commandments, right? Pag tinanggal ko sa presentation ko yung Ten Commandments, okay, I talk about what Christ did on the cross. Okay? Yun ako yung ginawa ni Christ, yes, that gives the person the idea, I have to put my faith on Christ. Pero, hindi ko sila tinulungan dun sa issue ng sin. So, ang dami hong mga tao may faith kay Christ. Dito sa Pilipinas, lahat ng tao may faith kay Christ eh. Dahil sa dami ng malaking population ng Roman Catholics dito, di ba? But are they all saved? Ito ho kasi yun. They need to repent as well of their sins. Right? So, hell's best kept secret is this. Kung kayo ho nagsishare ng gospel, you're not including the Ten Commandments in your gospel presentation, walang problema si Satan sa inyo. Because at the end of the day, even if that person shows some faith on Christ, that person is still his. Because that person still is in love with his sins. Because hindi mo ipinakita yung sin niya using the Ten Commandments. Okay? So, tanong ho sa atin, kanino nyo gustong maging kakampi? I hope all of us would like to glorify God with our gospel presentation. Okay? We will have a break now, pero itong gagawin natin, pagbalik ko natin, I will give you a short summary of the steps. Bibigyan natin ng structure para may matatandaan kayo. Medyo nakita nyo na, pero bibigyan ko kayo ng simpler way na matandaan yung structure, steps ninyo pag-share ng gospel. I will show you tools that you can use. I will show you a video of me, talagang actual na witnessing encounter para makita nyo yung steps kung paano ko ginagamit. And we will have 2 short lectures. Mabilis lang ho yun.
And I hope we can have time still for a Q&A para yung mga questions sa ninyo. Okay? So, let's end. Ito po itong gagawin natin. Mag-close ako ng prayer. But can we have a quick picture taking bago tayo magkaroon ng break ho? Ano? So, ano bang mas magandang... Dito na lang. Okay. So, let's close in prayer first and then we will have our picture taking. Lord, thank you very much for the things that we have learned already up to this point. Lord, help us to learn more so that we will glorify you more. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige po. So, ilipat ko na lang muna to dito. No?